Madilim ang kalsadang tinatahak ni Leah. Halos wala nang laman ang kanyang katawan sa gutom at pagod. Pero ang utak niya ay nag-uumapaw sa pangamba. Hindi siya makakauwi nang wala siyang dalang pera. Hindi ngayong nasa ospital ang kanyang ina. Nakikipaglaban sa sakit na kailangang operahan sa lalong madaling panahon. Nasa loob na siya ng ospital nang tawagan siya ng doktor kanina. Miss Leah, kailangan na nating isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi, baka lumala ang kondisyon ng nanay mo. Magkano pong kailangan? Halos pabulong niyang tanong. Kinakabahan sa sagot na matatanggap. 200,000, Miss Leah. Hindi pa kasamang ibang medical expenses pagkatapos ng operasyon. Para iyong isang sentensya ng kamatayan. Saan siya kukuha ng ganitong halaga? Kahit magtrabaho siya araw at gabi bilang waitress sa maliit na cafe na pinapasukan niya, aabutin siya ng ilang taon bago makaipon ng ganito kalaking pera. At ngayon, wala siyang ibang maisip na paraan. Leah, may kilala akong pwedeng tumulong sa'yo. Boses yun ni Mira, ang kasamahan niya sa bar kung saan nagtatrabaho siya bilang isang waitress. Nasa harap siya ngayon ng isang maliit na bar kung saan ito nagtatrabaho bilang isang hostess. Ang liwanag mula sa neon sign ay nagbigay ng malamlam na kulay sa maputlang mukha ni Leah. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya habang hawak-hawak ang sariling braso. Nag-aalangan si Mira pero sa huli, piniling magsalita. May mga lalaking handang magbayad ng malaki, kapalit ng isang gabing kasama ka. Parang may sumabog sa dibdib ni Leah. Napaatras siya. Pilit nilalabanan ng panlalamig ng kanyang katawan. Ano? Hindi. Hindi ko kayang gawin yan. Leah, alam kong mahirap. Pero anong ibang paraan ang naiisip mo? May 200,000 ka ba? May malalapitan ka ba? May oras pa ba kayo ng nanay mo? Tumahimik siya. Ramdam niya ang pagpitik ng sakit sa kanyang dibdib. Ilang beses na akong nag-a-apply ng loan, Mira. Kahit saan, kahit kanino. Wala na akong malapitan. Napalunok siya. Pilit na pinipigilan ng luhang gustong pumatak sa kanyang mga mata. Pero, hindi ko namang kayang gawin yan. Alam ko namang mahirap, Leah. Hinawakan siya ni Mira sa kamay. Pero, hindi na to tungkol sa pride mo. Tungkol to sa buhay ng nanay mo. Isang gabi lang naman. Muling tumahimik si Leah. Nakatingin siya kay Mira. Pero ang isipan niya ay pagulong-gulong sa bangungot ng kanyang sitwasyon. Isang gabi lang, bulong niya sa sarili. At pagkatapos nito, tapos na. Kinabukasan, kahit na anong pilit ni Leah na bumawi ng tulog matapos ang gabing yon, hindi siya nakatulog ng maayos. Iba't ibang emosyon ang bumalot sa kanya. Takot, kahihiyan, pagdududa. Pero sa huli, bumalik siya sa isang simpleng katotohanan. Ito na lang natitira niyang paraan. Dala ang isang simpleng itim na dress. Dumating siya sa tinukoy na hotel kung saan gaganapin ang transaksyon. Sa bawat hakbang papasok sa engrandeng lobby, para siyang nabibingi sa tunog ng sariling sapatos. Ramdam niya ang mga mata ng ilang tao sa paligid. Tila ba alam nila ang dahilan kung bakit siya naroroon. Hindi niya napigilan ng panlalambot ng tuhod nang makita ang receptionist. Miss, may reservation po ba kayo? Tanong ng babaeng nasa front desk. Napalunok siya. Muli niyang naalala ang bilin ni Mira. Hanapin mo si Mr. Velasco. Siyang nagka-interes sa'yo. Wala kang ibang kakausapin kung hindi siya. Huminga siya ng malalim bago binigkas ang pangalan. Nandito ako para kay Mr. Velasco. Tumango ang receptionist. Room 2309. Akit ka na ba? Napakurap si Leah. Biglang sumikip ang dibdib niya. Parang gusto niyang tumakbo palayo. Gusto niyang sumigaw at bawiin ang lahat pero naisip niya ang nanay niya. Naisip niya ang ospital. Napalunok siya at tumango. Oo. Sa loob ng elevator.
Mabagal ang pag-akyat ng elevator. O baka pakiramdam lang niya yon dahil sa kabang bumabalot sa kanya. Tumunog ang elevator. Napikit siya sandali bago tuluyang lumabas at humarap sa pintuan ng room 2309. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto. At sa unang pagkakataon, nakita niya si Damian Velasco. Matangkad, matalas ang tingin. Suot ang isang puting long sleeve shirt na bahagyang nakabukas ang unang 2 botones. At itim na slacks. Parang hindi ito isang lalaki na bumibili ng babae para sa isang gabi. Para isa itong hari na nasanay ng lahat ng tao ay sumusunod sa kanya. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Walang emosyon. Ikaw si Leah? Malamig nitong tanong. Hindi siya agad nakasagot. Para bang hindi lumabas ang boses niya. Nakakunot noo si Damian. Kung hindi ka sigurado, mas mabuting umalis ka na. Sa narinig niya, napapikit siya at mahigpit na hinawakan ng palad. Naisip niya ang ospital. Naisip niya ang nanay niya. Naisip niya ang sakit na maaaring mangyari kung hindi niya ito gagawin. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin ng diretsyo sa lalaki. Oo, ako si Leah. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tila sinusuri siya ni Damian. Pagkatapos ng ilang segundo, umalis ito sa daanan at ibinukas ang pinto. Pumasok ka. At sa isang iglap, tuluyang nagbago ang mundo ni Leah. Tahimik ang buong silid nang pumasok si Leah. Ang bango ng mamahaling pabango at ang lamig ng aircon ay tila bumalot sa kanya. Pero hindi yun sapat para maitago ang kaba sa kanyang dibdib. Para siyang isang maliit na hayop na pumasok sa lungga ng isang leon. Sa kanyang harapan, si Damian Velasco ay nakatayo malapit sa minibar. Matangkad, preskong itsura at may hawak na baso ng alak. Hindi ito agad nagsalita. Tinitigan lang siya ng malamig. Parang sinusukat ang buong pagkatao niya. So, ikaw si Leah. Mababa ang tono ng boses nito, ngunit may bigat sa bawat salita. Napahigpit ang hawak ni Leah sa tela ng kanyang damit. Gusto niyang umatras, gusto niyang tumakbo. Pero naalala niya ang ospital, naalala niya ang kanyang ina. Oo, halos pabulong ang sagot niya. Dahan-dahang lumapit si Damian. Hindi agresibo ngunit ang presensya niya ay sapat para lalo siyang kabahan. Nang makarating ito sa harapan niya, hinawakan nito ang kanyang baba at pilit siyang pinatingala. Alam mo bang pinasok mo? Tanong nito. Ang boses ay puno ng panunuya. Nagpigil ng panginginig si Leah. Hindi siya maaaring umuro ngayon. Alam ko. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa labi ni Damian. Talaga? Sinong nag-udyok sa'yo na gawin to? Ang isang katulad mo. Hindi bagay sa ganitong laro. Bahagyang nanlabo ang paningin ni Leah dahil sa sakit ng kanyang narinig. Pero pinilit niyang hindi magpakita ng kahinaan. Hindi na mahalaga kung sino. Ang mahalaga, kailangan ko ng pera. Bahagyang umangat ang kilay ni Damian. At anong halaga ang ibinigay sa'yo? Magkano ang halaga ng isang gabi mo? Nag-aalangan siyang sagutin pero sa huli, mahina niyang binigkas. 200,000. Tumawa si Damian. Isang mababa ngunit puno ng panunuyang tawa. Napakamura mo naman. Napakuyom ang kamao ni Leah. Ang bawat salitang binibitawan nito ay parang matatalas na kutsilyong tumatama sa kanyang dignidad. Pero wala siyang ibang pagpipilian. Kung ayaw mo, aalis na ako. Binalak niyang lumingon at umalis. Pero bago pa siya makagalaw, malakas ang kamay na humawak sa kanyang braso. Huwag kang magmadali. Bumaba ang boses ni Damian, bahagyang lumalim. Hindi pa ako tapos sa'yo. Bumalik siya sa posisyon niya at nakipaglaban ng tinginan kay Damian. Bakit ka pumayag? Tanong niya. Alam kong hindi ka basta-bastang pumapayag sa ganitong setup. Bakit mo tinanggap ang alok?
Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa labi ni Damian. Gusto mong marinig ang totoo? Tumango si Lia. Dahil gusto kong makita kung hanggang saan ka lalaban. Napatigil si Lia. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. At ano namang ibig mong sabihin? Tanong niya. Pilit na hinahamon nito ng tingin. Maraming babaeng sumubok na bumili ng atensyon ko. Lahat sila may halong kasinungalingan. Ikaw, iba ka. Lumapit pa si Damian. Halos magkadikit na ang kanilang mukha. Hindi ka sanay sa ganito, hindi ba? Naririnig ko sa boses mo ang kaba. Nakikita ko sa mga mata mo ang pag-aalinlangan. Pero heto ka. Handa mong isakripisyo ang sarili mo para sa isang bagay na mahalaga sa'yo. Mas lumakas ang pintig ng puso ni Lia. Hindi ko alam kung niloloko mo lang ako o gusto mo lang akong insultuhin. Napangisi si Damian. Siguro, pareho. Nag-iwas siya ng tingin pero muling nagsalita si Damian. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman ang isang bagay. Tumingin si Lia sa kanya. Ano yun? Ikaw ba? Kailanman ay nagmahal? Napakunot ang noo niya. Ano bang klaseng tanong yan? Isang simpleng tanong lang yan. Tahimik siyang nag-isip. May minahal na ba siya? O masyado siyang abala sa buhay at sa problema ng kanyang pamilya para bigyang pansin ang pag-ibig? Sa huli, umiling siya. Wala akong oras para sa ganon. Bahagyang tumango si Damian dahil nagugustuhan ang sagot niya. Mabuti. Bakit naman mabuti? Tanong niya. Mas lumalim ang tingin ni Damian sa kanya. Dahil ayokong makipaglaro sa isang babaeng may ibang iniisip. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila. Parang may hindi nasabing bagay na bumabalot sa paligid. Hanggang sa dahan-dahang lumapit si Damian. At sa isang iglap, naramdaman ni Lia ang init ng kamay nito sa kanyang pisngi. Bibigyan kita ng pagkakataong umatras bago ko simulang bilhin ka ngayong gabi. Gusto kong marinig mula sa iyo na gusto mo pa ring ituloy ito. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Lia. Sa harapan niya, isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking may kapangyarihang sirain siya. At isang lalaking may misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao. Pero wala na siyang ibang paraan. Ituloy natin. Mahina ngunit buo ang kanyang boses. Dahil wala na akong ibang pagpipilian. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa labi ni Damian. Tama. At dahil pumayag ka na, wala nang atrasan. Napalunok si Lia. Sa gabing to, ibebenta niyang sarili sa isang estranghero at hindi niya alam kung anong kapalit ng desisyong iyon. Tahimik. Sobrang tahimik na parang dinig na dinig ni Lia ang kabog ng kanyang dibdib. Nakatayo siyang malapit sa gilid ng kama. Hindi alam ang gagawin. Samantalang si Damian, nakaupo sa silya sa harapan niya. Nakasandal at may hawak na baso ng alak. Ang mga mata nito'y nakapako sa kanya. Matalim at tila may hinahanap. Bakit ganyang kakatens? Malamig nitong tanong. Napalunok si Lia. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi niya alam kung papaanong haharapin ang sitwasyong ito. Sorry, hindi ko lang kasi alam kung anong gagawin. Amin niya, mahina ang boses. Bahagyang umangat ang kilay ni Damian. Hindi mo alam, pero handa kang ibenta ang sarili mo? Napayuko siya. Alam niyang totoo yon, ngunit kahit pa sinabi niyang handa siya, hindi niya inakalang ganito kahirap. Tumayo si Damian at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay parang pumipigas sa natitira niyang lakas ng loob. Nang tuluyan siyang lapitan, iniangat nito ang kanyang baba gamit ang daliri nito. Pinilit siyang tumingin sa mga mata nito. Lia. Tawag nito sa kanyang pangalan sa unang pagkakataon. This is your last chance. Gusto mo bang ituloy ito? Nag-aalangan siyang tumango. Sabihin mo. Anito, mas mababa ang boses.
Sabihin mong gusto mo. Nanatili lang siyang tahimik. Hindi niya alam kung papaanong sasabihin ng isang bagay na hindi niya kayang paniwalaan. Ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Gusto ko. Mahina niyang bulong. Napangisi si Damian ngunit hindi yun ngiti ng kasiyahan. Mas parang isang panunuya. Kung gusto mo, bakit nanginginig ka? Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Dahil natatakot ako. Diretsyong sagot niya. Saglit siyang tinitigan ni Damian. Bago nito marahang hinaplos ang kanyang pisngi gamit ang hinlalaki nito. Mabuti. Dapat lang na matakot ka. Mas lalo siyang nanginig. Hindi niya alam kung inaaliw siya ni Damian o lalo lang nitong pinaglalaruan ng kanyang takot. Dahang-dahang dumampi ang labi nito sa kanyang noo. Isang banayad ngunit mabigat na kilos na tila sinusukat ang reaksyon niya. Huwag kang magpanggap na handa ka kung hindi ka naman talaga handa. Bulong nito sa kanyang tenga. Pero tandaan mo, wala nang atrasan to. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Ang bawat galaw ni Damian ay may halong diin, ngunit hindi ito marahas. Para bang tinutukso siya. Sinusubo kung hanggang saan niya kayang tiisin ang init at sakit na dulot nito. Hawak siya nito, mahigpit ngunit may ingat. Sa bawat haplos at halik, dama niya ang kakaibang tensyon. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Huwag mong pilitin ang sarili mong magpanggap. Bulong ni Damian sa pagitan ng maiinit nilang saglit. Ayokong makita kang umiiyak. Hindi siya umiyak, ngunit hindi rin niya kayang magsalita. Nagpatuloy ang gabi sa pagitan ng pighati at init. Sa pagitan ng pag-aalinlangan at pagsuko. Hindi niya alam kung kailan siya tuluyang bumigay. Kung kailan siya huminto sa paglaban. Ang alam lang niya, nang matapos ang lahat, pakiramdam niya hindi na siya ang dating Lia. Mabigat ang kanyang katawan nang imulat niya ang mga mata pagkagising ni Lia ng sumunod na umaga. Malamig ang silid ngunit mas malamig ang pakiramdam niya sa kanyang kalooban. Napansin niyang wala na si Damian. Pag-upo niya sa kama, doon niya lang napansin ng sobre sa bedside table. Nanginginig ang kanyang kamay nang damputin niya ito at buksan. 200,000 piso, eksaktong halaga ng kanyang ipinagbili. May kasamang isang maliit na papel. Narito ang bayad mo. Wala na tayong dapat pag-usapan. DV. Nanatili siyang nakatitig sa papel. Pilit na inuunawa ang pakiramdam niya. Dapat ba siyang matuwa? Natapos na ang lahat. Nakuha na niya ang pera. Matutulungan na niya ang kanyang ina. Pero bakit may kung anong bigat sa kanyang dibdib? Akala niya'y tapos na ang lahat. Ngunit hindi niya alam. Ang gabing yun ay magsisimula lamang ng isang bagay na hindi niya malilimutan. Isang araw, matapos ang gabing yon, tahimik na nakaupo si Lia sa gilid ng kama ng kanyang ina sa ospital. Pinagmamasdan ng mahimbing nitong pagtulog. Sa wakas, natapos na ang operasyon. Naipanalo nila ang laban na akala niya noon ay imposible. Pinisil niya ang kamay ng ina. Gagaling ka na, ma. Makakauwi na tayo. Napangiti siya ngunit may kung anong kirot sa puso. Alam niyang hindi niya dapat iniisip ang nakaraan. Pero gabi-gabing bumabalik sa isipan niya ang gabing yun sa hotel. Ang mainit na halik, ang hawak na nag-iwan ng marka sa kanyang balat, at ang malamig na pamamaalam ni Damian Velasco. Akala niya'y matatapos na ang lahat sa sandaling makuha niya ang perang kailangan niya. Pero bakit may bahagi ng sarili niyang parang hindi matanggap ang nangyari? Bumuntong hininga siyang bumangon at lumabas ng kwarto para bumili ng kape. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Iyahatid niya ang ina sa bahay nila sa probinsya para doon ganap na magpagaling. Siya naman ay mananatili dito sa syudad para magtrabaho. Isang buwan ang nakalipas. Habang naglalakad papunta sa convenience store, biglang umikot ang paningin ni Lia. Lintik! Umalalay siya sa dingding, hawak ang kanyang tiyan. Kinakabahan siyang huminga ng malalim.
Ilang araw na siyang ganito. Hindi lang pagkahilo kung hindi pati pagsusuka tuwing umaga. Akala niya dahil lang sa stress at puyat. Pero hindi na ito normal. Kinabukasan, hindi niya na kayang tiisin ang nararamdaman. Agad siyang bumili ng pregnancy test at dali-daling bumalik sa apartment niya. Habang nasa banyo, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinihintay ang resulta. Ilang minuto lang, pero parang ang tagal. Hanggang sa lumitaw ang 2 pulang linya. Buntis siya. Parang binagsakan siya ng langit at lupa. Napatitig siya sa test kit na hawak niya. Umaasang nagkamali siya ng basa. Hindi. Napailing siya. Nanginginig ang mga labi. Hindi pwede to. Hindi dapat. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Damian. Ang isang gabing hindi dapat nangyari. Ang isang gabing akala niya'y matatapos na ng walang iniwang bakas. Pero nagkamali siya. Anong gagawin ko? Mahina niyang tanong sa sarili. Paanong nangyari to? Alam niya kung paano pero hindi niya matanggap. Papaano siyang magsisimula ulit? Papaano niya bubuhayin ang batang ito? At sasabihin ba niya kay Damian? Dala ng pagkalito at takot, hindi siya nakapasok ng trabaho. Buong araw siyang tulala sa loob ng apartment. Hindi niya alam kung paano ipoproseso ang lahat. Napatingin siya sa cellphone niya. Dapat ba siyang tumawag kay Damian? Sabihin sa kanya ang totoo? Pero naalala niyang malamig na tingin nito nang iwanan siya. Ang perang iniwan sa ibabaw ng mesa na parabang binili lang siya. Pero wala siyang pakialam sa akin. Mahina niyang bulong. Wala siyang pakialam sa kahit na ano. Lalo na sa isang bata. Naguguluhan siyang napahawak sa kanyang tiyan. Sa loob niya, may isang bagong buhay na nabuo. Isang inosenteng buhay na hindi niya kayang talikuran. Huminga siya ng malalim at pumikit. Wala akong karapatan na magdemand sa kanya na panagutan niya ako. Bayad ako kapalit ng gabing pinagsaluhan namin. Siyang nakauna sa akin. Pero sa kaloob-looban niya, may bumubulong. Sigurado ka ba sa iniisip mong iyan? Sa ospital, tahimik na nakaupo si Leah sa waiting area ng isang pampublikong ospital. Hawak ang isang maliit na brown envelope na naglalaman ng kanyang mga laboratory results. Mahigpit niyang kinayom ang kanyang palad. Ramdam ang lamig sa kanyang mga daliri. Miss Leah Sandoval? Tawag ng nurse mula sa loob ng klinik. Napasinghap siya at tumayo. Dahan-dahang lumapit sa pintuan. Ito na yon. Sa wakas ay makukumpirma na niya ang tunay na kalagayan niya. Ngunit bago pa siya makapasok sa loob, may isang pamilyar na boses ang bumalot sa paligid. Isang boses na akala niya hindi na niya maririnig muli. Leah? Para siyang nakuryente. Nanginginig siyang napalingon. At doon, sa hindi kalayuan, nakatayo si Damian Velasco. Ang lalaking hindi niya inaakalang muli niyang makikita. Nakatitig si Damian kay Leah. Ang kanyang noo ay bahagyang nakakunot. Parang nag-aalangan kung siya ba talaga ang babaeng nakita niya. Leah! Muli nitong tawag. Ngunit sa pagkakataong to, sigurado na ito sa nakita. Hindi makagalaw si Leah. Gusto niyang tumalikod, tumakbo, magtago. Anumang paraan para maiwasan ang sitwasyong ito. Ngunit huli na. Papalapit na si Damian. Ang matikas nitong tindig at matalim na titigay nagbigay ng kakaibang tensyon sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo rito? Malamig ngunit may bahid ng pagtataka ang tanong nito. Napakurap si Leah. Hindi niya alam kung paanong sasagutin. Dapat ba niyang sabihin ng totoo? O wala, may check-up lang ako. Sagot niya, iniiwas ang tingin. Hindi siya naniniwala sa swerte. Pero ngayong araw na ito, siguradong sinusumpa siya ng kapalaran. Check-up? Inulit ni Damian. Bahagyang tumagilid ang ulo nito. Waring sinusuri siya. Napalunok si Leah. Please, wag mong pansinin. Wag mong tanungin. Pero sa isang iglap,
Napansin ni Damian ang hawak niyang brown envelope. Walang pasabi. Kinuha niya ito mula sa kamay ni Leah. Uy! Ano yan? Ibalik mo! Nag-aalalang pigil ni Leah. Pero mabilis na binuksan ni Damian ang dokumento. Tahimik na binasa ni Damian ang papel. Sa bawat linyang dumadaan sa kanyang paningin, lalong tumitindi ang ekspresyon nito. Hanggang sa dumapo ang tingin nito sa isang partikular na bahagi ng dokumento. Ang pregnancy confirmation. Dahan-dahang ibinaba ni Damian ang papel. Ngunit ang mga mata nito'y nakatutok kay Leah. Mas malalim at mas matalim kesa kanina. Ikaw ay... Tumingin to sa kanya ng diretsyo. Buntis? Pakiramdam ni Leah. Para siyang hinigop ng lupa. Hindi niya inaasahan na sa ganitong paraan pa mabubunyag ang kanyang lihim. Hindi siya nakasagot. Si Damian naman, nanatiling nakatitig sa kanya. Pilit binabasa ang kanyang ekspresyon hanggang sa unti-unting nagdilim ang mukha nito. Ako ba ang ama? Diretsyong tanong nito. Halos mabingi si Leah sa sariling kaba. Hindi. Hindi pa niya natatapos ang sagot nang biglang hawakan ni Damian ang kanyang braso. Hindi masakit pero mahigpit. Huwag mo kong lukuhin, Leah. Napasinghap siya. Ako nga ba ang ama ng batang yan? Muling tanong ni Damian, mas madiin. Wala kang pakialam. Mahina ngunit mariing sagot ni Leah. Pilit niyang inaalis ang braso niya mula sa hawak nito, pero hindi siya binitawan ni Damian. Wala akong pakialam. Halata sa tono ni Damian ang bahagyang galit. Paanong wala akong pakialam kung akong ama? Dahil wala kang obligasyon. Wala kang responsibilidad sa akin o sa kahit kanino. Mariing sagot ni Leah. Sinubukang panatilihin ang matatag na boses kahit nanginginig siya sa loob. Nagtangis ang bagang ni Damian. Waring nagpipigil ng emosyon. Ganun lang yun? Gagawin mo kong ama nang hindi ko alam? Napayuko si Leah. Hindi kita kailanman ginawang ama, Damian. At hindi ko kailanman hinihiling na maging isa ka. Tahimik. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Hanggang sa biglang bumitaw si Damian at humakbang paatras. Pilit na pinoproseso ang narinig. So what do you want, huh? Itatago mo to sa akin? Hindi sumagot si Leah. Hindi niya alam kung paanong ipaliliwanag ang sitwasyon. Hindi ako ganong klaseng tao, Leah. Anito sa mababang boses. Kung ako ang ama ng batang yan, hindi ko hahayaang lumaki siya nang hindi ko nalalaman. Muling nagkatinginan ang kanilang mga mata. Puno ng tensyon at hindi maipaliwanag na emosyon. At sa pagkakataong to, alam ni Leah, hindi pa ito ang katapusan. Sa halip, ito pa lang ang simula ng isang laban na hindi niya inaasahan. Nakatayo si Damian sa harap ng kanyang opisina. Hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng impormasyon tungkol kay Leah Sandoval. Matapos ang kanilang pagtatagpo sa ospital, hindi siya mapakali. Hindi siya sigurado kung bakit pero may bumabagabag sa kanya. At ngayon, nakumpirma na niya ang kanyang hinala. Si Leah, ang babaeng nagbenta ng sarili sa kanya. Isang gabing kapalit ng malaking halaga. At siya rin ang babaeng ngayon ay nagdadala ng kanyang anak. Matalim ang titig niya sa papel na nasa harapan niya. Ngunit mas matalim ang galit na unti-unting bumabalot sa kanya. Tinatakbuhan niya ako? Bulong niya sa sarili. Mariing tinikom ang kamao. Hindi ako papayag na magtago siya sa akin. Napailing siya. Hindi makapaniwala sa natuklasan. Hindi niya maintindihan kung bakit may parte ng sarili niyang nasaktan sa ideya na inilihim ni Leah tungkol sa pagbubuntis. Hindi na siya nagdalawang isip. Tinawagan niya ang kanyang assistant. Alamin mo kung nasan si Leah Sandoval. Ngayon na. Hindi nagtagal. Natunto ni Damian kung saan nakatira si Leah. Isang lumang apartment sa gilid ng lungsod. Malayo sa marangyang mundo na kinalakihan niya. Tahimik niyang pinagmamasa ng gusali mula sa loob ng kanyang sasakyan. Ganito ba siya kahirap? Ganito ba kalaki ang pangangailangan niya kaya niya nagawang ibentang sarili niya noon?
Muli siyang napabuntong hininga. Hindi ito ang oras para mag-isip ng ganito. Kailangan niya ng sagot. Dahan-dahang lumapit si Damian sa pinto ng apartment ni Leah at marahas itong kinatok. Tahimik, walang sumasagot. Muli siyang kumatok, mas malakas. Leah, alam kong nandyan ka. Buksan mo to. Sa loob, si Leah ay nakasandal sa likod ng pinto. Pinipigil ang sariling panginginig. Bakit siya nandito? Paano niya ako natagpuan? Pero alam niyang hindi siya basta-bastang lalayuan ni Damian. Kailangan niyang harapin to. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Mahina ngunit matapang niyang tanong. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Matigas, puno ng tensyon. Hindi na nagsayang ng oras si Damian. Walang babalang pumasok siya sa loob at sinara ang pinto sa likuran niya. Kailan mo balak sabihin sa akin? Madiin niyang tanong. Anong ibig mong sabihin? Iwas ni Leah. Pilit na hindi nagpapahalata ng takot. Huwag mo akong gawing tanga, Leah. Bumagsak ang kamao sa mesa. Dahilan para mapalundag si Leah. Bakit mo tinago sa akin to? Hindi agad nakasagot si Leah. Nagtangis ang bagang ni Damian. Bakit mo ako tinakbuhan? Para lang akong isang hindi mahalagang estranghero sa'yo. Napatingin si Leah sa kanya. Kita sa mukha ang pinaghalong takot at galit. At ano naman pakialam mo, Damian? Saka hindi naman ako naghahabol sa'yo na panagutan mo ko ah. Pakialam? Humakbang si Damian papalapit. Halos magdikit ang kanilang mga katawan. Ano sa palagay mo, Leah? Hindi kita papansinin matapos mong dalhin ang anak ko sa sinapupunan mo nang hindi ko nalalaman? Nanginginig ang kamay ni Leah. Wala kang obligasyon sa amin. Hindi kita kailangang guluhin. Hindi kita hihingan ng anuman. Bahagyang tumawa si Damian, pero puno ng puot. Talaga? Ikaw na ang nagdesisyon yan. Hindi mo man lang ako tinanong kung gusto kong maging parte ng buhay ng anak ko. Nanatili lang siyang tahimik. Huminga ng malalim si Damian. Pilit na kumakalma. Leah, kung inilihim mo ito dahil galit ka sa akin, sabihin mo. Pero wag mong idamay ang bata. Nagpanting ang tenga ni Leah sa narinig. Hindi ko siya dinadamay at lalong hindi ko siya ginagamit laban sa'yo. Pinagmasdan siya ni Damian. Waring sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Kung ganun, anong balak mo? Palalakihin siya ng mag-isa? Hindi mo man lang ipapaalam sa akin? Napalunok si Leah. Ganun na nga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Damian. Ang lakas ng loob mong sabihin yan sa harapan ko. Bakit bang hirap mong intindihin, Damian? Tumaas na rin ang boses ni Leah. Wala kang utang na loob sa akin at lalong wala akong utang na loob sa'yo. Ang nangyari sa atin, isang gabi lang yon. Wala yung ibig sabihin. At hindi kita kailanman gagawing responsable sa amin. Pero sa sinabi niyang yon, biglang lumalamlam ang ekspresyon ni Damian. Isang gabi lang? Wala tong ibig sabihin? Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong kirot sa dibdib niya sa narinig. Kaya mo kong kalimutan ng gano'n na lang? Mahina pero matigas na tanong ni Damian. Nagbaba ng tingin si Leah pero nanatili ang paninindigan niya. Kailangan kong gawin to, Damian. Hindi tayo pareho ng mundo. Mas mabuti nang hindi mo na lang kami pakikialaman. Humakbang palayo si Damian pero hindi pa natapos ang laban na ito. Hindi ako papayag. Napatingin si Leah sa kanya. Ano? Hindi mo ako kayang itaboy, Leah. I will fight for my rights. Dahil anak ko rin siya. At sa sinabi niyang yon, nalaman ni Leah. Hindi pa tapos ang laban nilang dalawa. Sa halip, nagsisimula pa lang ito. Nakatayo si Damian sa harapan ng apartment ni Leah Sandoval. Matigas ang ekspresyon at puno ng determinasyon. Alam niyang hindi na niya hahayaang mawala pang babaeng ito. Hindi lang dahil sa kanya kung hindi dahil sa batang dinadala nito. Nang sumilip si Leah mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nanigas siya sa nakita. Matigas ang panga ni Damian.
Kita sa mga mata ang hindi matitinag na determinasyon. Ano na namang kailangan mo, Damian? Malamig ng tanong, pilit na hindi nagpapahalata ng kaba. Alam mong hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nagkakaintindihan. Madiing sagot ni Damian. Ipinatong ang isang kamay sa gilid ng pinto. Hindi mo ko kayang itaboy, Lia. Umiling si Lia. Pilit na isinasara ang pinto ngunit masyadong mabilis si Damian. Bago pa niya ito tuluyang maitulak, pumasok na ito sa loob at isinara ang pinto at inilak. Nagpupuyo si Lia sa galit. Damian, lumabas ka na! Pero hindi natinag ang lalaki. Kailan mo balak aminin? Anong aminin? Kunot noong sagot ni Lia. Na ginamit mo ang perang ibinayad ko sa iyo para sa operasyon ng nanay mo. Diretsyong sagot ni Damian. Nanlaki ang mata ni Lia. Hindi niya inaasahan na malalaman nito ang totoo. Anong karapatan mong paimbestigahan ang buhay ko? Galit niyang sigaw. Tumawa si Damian pero walang saya sa mga mata. Hindi ko na kailangang imbestigahan. Kitang-kita naman, Lia. Di mo kayang itago ang katotohanan. Nanginginig ang kamay ni Lia sa galit at pagkapahiya. Oo, ginamit kong pera mo. Pero wala kang karapatang husgahan ako, Damian. Wala akong ibang choice eh. Gagawin kong lahat para sa nanay ko. Kahit gaano pa kababa ang tingin mo sa akin. Natigilan si Damian sa matinding emosyon sa tinig ni Lia. Lia. Mahina niyang sambit ngunit umiwas ang babae ng tingin. Ano bang gusto mo ha? Hindi ba tapos na ang kasunduan natin? Nanginginig na si Lia pero matibay ang boses niya. Lumapit si Damian hanggang sa halos magdikit na ang kanilang katawan. Tapos na? Malamig na bulong niya. Paano kung sabihin kong nagsisimula pa lang tayo? Ano? Pero hindi niya na nagawang matapos ang sasabihin nang bigla siyang buhati ni Damian. Damian! Bitawan mo ko! Nagpupumiglas si Lia pero lalo lang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, hindi kita basta-bastang pakakawalan, Lia. Kasama na kayo ng anak ko sa buhay ko ngayon. Madiing sabi ni Damian. At wala ka nang magagawa para pigilan ako. Hindi mo ako pag-aari, Damian. Hindi mo ako mabibili ng pera mo. Pero sa halip na magalit, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa labi ni Damian. Sinubukan mo na ako noon, hindi ba? Natigilan si Lia. Wala akong sinabing binibili kita, Lia. Pero ang anak natin, may karapatan ako sa kanya. At kung kailangan kong ipilit ang sarili ko sa buhay mo para lang makasama siya, gagawin ko. Hindi! Hindi mo ako madadala sa mundo mo, Damian. Wala ka ng choice. Mahalaga ang anak natin dahil siyang tagapagmana ko. At sa isang iglap, walang babalang binuhat ni Damian si Lia sa kanyang mga bisig. Damian! Bitawan mo ko! Nagwawala si Lia. Pilit siyang itinutulak. Ano ba ginagawa mo? Bitawan mo ko! Kung hindi mo ako gustong maging parte ng buhay mo, wala akong pakialam. Malamig na sabi ni Damian habang papalabas ng apartment. Pero hindi kita hahayaang magpakatangat itago ang anak ko sa akin. Kayo mismo ang pupunta sa bahay ko. Nanginginig si Lia sa galit at takot. Wala kang karapatang gawin to. Sa tingin mo ba hahayaan kitang mag-isa habang dinadala mo ang anak ko? Malamig na sagot ni Damian. Kung gusto mong lumaban ka, Lia. Pero tandaan mo, mas malakas ako. Habang papalayo ang sasakyan ni Damian, dala si Lia. Isang bagay ang naging malinaw sa babae. Wala na siyang kawala. Damian Velasco, ang lalaking isang gabi lang dapat sa buhay niya. Ngayon ay hindi na basta-bastang lalayo. Nasa loob ng malawak at eleganteng guest room si Lia Sandoval. Hawak ang cellphone habang mahigpit na kinukuyom ang kumot. Kanina pa siyang nag-aalangan kung tatawagan ba niya ang ina. Simula nang sapilitang dalhin siya ni Damian sa bahay nito, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makausap ang pamilya niya. Sa wakas, pinindot niya ang call button. Lia, anak! Sagot ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Halatang masigla ang boses.
Bakit ngayon ka lang tumawag? Kamusta ka na? Pilit na ngumiti si Lia kahit hindi ito nakikita ng ina. Okay lang po ako, Nay. Pasensya na po Naging abala lang po ako sa trabaho. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Alam kong marami kang sakripisyo para sa amin. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa ospital. Ang mahalaga gumaling na ako at dahil sa tulong mo nangyari yon. Napapikit si Lia. Kinagat ang labi para hindi maiyak. Kung alam lang ng ina niya ang ginawa niyang sakripisyo. Oo naman po, Nay. Basta mag-iingat po kayo riyan. Ikaw rin, anak. Mukhang pagod ka. Siguraduhin mong may nagpapahalaga sa'yo dyan, ha? Napalunok si Lia. Opo, Nay. Pagkatapos ng tawag, napahawak siya sa tiyan. Hindi niya masabi sa ina na siya'y buntis, lalo na ang tungkol kay Damian. Hindi rin niya alam kung papaanong ipaliliwanag na siya ngayon ay nakatira sa bahay ng lalaking kailan may hindi niya inaasahang magiging bahagi ng buhay niya. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa kusina. Pagdating niya roon, agad niyang nakita si Damian Velasco. Nakasuot lang ng simpleng puting shirt at pajamas. Nakatayo sa harap ng coffee machine. Mukhang bagong gising na ito pero kahit nasa bahay lang, napaka-intimidating pa rin ang presensya nito. Hindi siya pinansin ni Damian. Pero naramdaman ni Lia ang malamig na aura nito. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Malamig na tanong ni Damian nang mapansing nakatitig siya rito. Inirapan siya ni Lia. Kala mo naman ang gwapo mo. Ngumisi si Damian pero halatang walang init yon. Aminin mo na, Lia. Kahit anong iwas mo, naaakit ka pa rin sa akin. Nalaglag ang panga ni Lia sa kapal ng mukha nito. In your dreams, Damian? Hindi mo kailangang umamin, sabi ni Damian. Inilapag ang tasa ng kape at lumapit sa kanya. Nakikita ko sa mga mata mo. Hindi mo kayang itanggi. Umatras si Lia pero masyado nang malapit si Damian hanggang sa matukod siya sa kitchen counter. Huwag kang lumapit. Bakit, Lia? Baka mahulog ka na naman sa akin? Baka ka mo masampal kita. Humalakhak si Damian. Subukan mo. Itinaas ni Lia ang kamay para sampalin to. Pero bago pa niya magawa, hinawakan ni Damian ang puso niya at idinikit ang katawan niya sa counter. Nanlaki ang mata ni Lia. Ramdam niya ang init ng katawan ni Damian. Ang panginginig ng kanyang sariling katawan dahil sa tensyon. Anong ginagawa mo? Mahina niyang tanong. Tinuturuan ka kung paanong sumunod. Bulong ni Damian. Ang hininga nito'y dumadampi sa balat niya. Hindi kita susundin kailanman. Tignan natin. Tugon ni Damian. Hindi pa rin binibitawan ng pulso niya. Biglang bumukas ang front door. Dahilan upang kapwa silang mapalayo sa isa't isa. Napabuntong hininga si Lia. Tinapuna ng matalim na tingin si Damian bago mabilis na lumabas ng kusina. Pero bago siya tuluyang makaalis, humabol ang tinig ni Damian. Malamig, may halong pangaangkin. Hindi kita pakakawalan, Lia. Tandaan mo yan. At doon napagtanto ni Lia, hindi lang isang bahay ang kanilang pinagsasaluhan, kung hindi isang matinding laban ng kanilang mga puso. Pagkatapos ng tensyonadong sagutan nilang dalawa, tumakbo si Lia papunta sa kanyang kwarto. Iniwan si Damian sa kusina. Pero kahit na anong gawin niya, hindi niya mapigilang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ba tong pinasok ko? Bulong niya sa sarili habang nakapatong ang kamay sa dibdib. Pinilit niyang itulog ang lahat. Pero sa kalagitnaan ng gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumising sa kanya. Nananaginip si Lia. Isang bangungot. Nakita niyang sarili sa dilim. Nag-iisa, walang kasama. Hanggang sa may malamig na kamay na humawak sa kanya. Napabalikwas siya ng bangon. Hingal na hingal. May pawis sa kanyang noo. Nanginginig ang buong katawan niya nang mapagtantong isa lamang yung panaginip. Ngunit bago pa niya maunawaan ang nangyayari, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Lia,
Si Damian. Nakatayo ito sa pintuan. Suot pa rin ang kanyang pajama pero halata sa mukhang pag-aalala. Anong nangyari? Tanong nito. Lumapit at naupo sa gilid ng kama. Napakurap si Leah. Hindi niya alam kung paanong ipaliliwanag ang nararamdaman. Pero nang makita niyang seryoso si Damian, hindi niya napigilang umamin. A nightmare? Natatakot tuloy akong matulog ulit. Mahina niyang sabi. Hindi ko may busi, Damian. Sa halip ay maingat nitong hinaplos ang noo niya. Tinanggal ang pawis gamit ang hinlalaki. May sakit ka ba? Oo, wala. Pero nanginginig ka. Hinawakan ni Damian ang kamay niya. At doon niya napagtanto na totoo nga. Nanginginig siya. Dapat kang uminom ng tubig. Sabi ni Damian. Tumayo at kinuha ang isang baso ng tubig sa bedside table. Uminom ka. Tila wala sa sarili si Leah nang sundin ang utos ni Damian. Naramdaman niya ang pag-init ng katawan niya hindi lang dahil sa lagnat, kung hindi dahil sa kakaibang pag-aalalang ipinapakita ni Damian. Nang ibaba niya ang baso, nagulat siya nang maramdamang tinutuwid ni Damian ang kumot niya. Maingat na tinatakpan ang kanyang katawan. Matulog ka na ulit, mahinahong sabi nito. Wala ka nang dapat na ikatakot. Napatingin si Leah kay Damian. Hindi niya inaasahan ang ganitong lambing mula rito. Bakit ang bait mo ngayon? Maang na tanong niya. Napangiti si Damian pero hindi ito ang usual na mapanuksong ngiti nito. Buntis ka, Leah. Hindi kita kayang pabayaan. Napalunok siya. Hindi niya alam kung bakit pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ligtas siya. Kasama si Damian. Habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata, narinig niya ang bulong ni Damian bago ito lumabas ng silid. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Ang loob ng sasakyan ay tahimik. Tanging ang marahang naugong ng makina at ang bahagyang pagaspas ng hangin mula sa labas ang naririnig ni Leah. Kanina pa sila nasa daan ngunit hindi niya alam kung saan sila pupunta. Napatingin siya sa lalaking nagmamaneho. Si Damian. Matalim pa rin ang mga mata nito pero may kung anong lungkot sa likod ng mga iyon. Hindi niya maiwasang mapaisip. Ano ba talagang nasa likod ng pagiging malamig nito? Hindi na nakatiis si Leah at binali ang katahimikan. Damian, saan tayo pupunta? Tanong niya. Hindi sumagot agad ang lalaki. Sa halip, inilipat nito ang isang kamay sa manibela at bahagyang bumuntong hininga bago nagsalita. Sa probinsya. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Anong probinsya? Napangiti si Damian pero halatang pilit. Sa probinsya mo. Napahawak si Leah sa dibdib niya. Hindi niya inaasahan to. Bakit mo ginagawa to? Bahagyang bumagal ang sasakyan. Napatingin si Damian sa kanya bago muling ibinalik ang tingin sa kalsada. Dahil kailangan mong ipagtapat ang lahat sa ina mo. Napipi si Leah. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin niyang aminin ang lahat sa ina niya. Pero hindi niya inaakalang si Damian pang magdadala sa kanya roon. Muli, binali ni Leah ang katahimikan. Damian, bakit bang tigs ng puso mo? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Matagal itong nanatiling nakatingin sa daan. Tila nag-iisip kung sasagutin siya o hindi. Maya-maya, narinig niya ang mahinang boses nito. Dahil minsan na akong naloko. Napakurap si Leah. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Anong ibig mong sabihin? Napapikit si Damian. Parang ayaw balikan ang alaala ngunit sa huli. Nagsalita ito. Minahal ko siya ng buong puso. Mahina pero puno ng sakit ang boses nito. Siya ang babaeng inakala kong makakasama ko na habang buhay. Pinagkatiwalaan ko siya. Pero niloko lang niya ako. Nanginginig ang kamay ni Damian sa manibela. Ginamit lang niya ako para sa pera. At nang nakuha niya ng gusto niya, iniwan niya ako sa araw mismo ng kasal namin. Napasinghap si Leah. Kasal? Tumango si Damian. Pero hindi nito tinignan si Leah.
Oo, iniwan niya ako sa altar. Hindi ko na siya nakita mula noon. Biglang nakaramdam ng bigat sa dibdib si Lia. Hindi niya inakalang may ganitong pinagdadaanan si Damian. Damian, mahina niyang sabi. I'm sorry. Napangiti si Damian ng mapait. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi naman ikaw ang sumira sa buhay ko. Pero hindi maalis ni Lia ang bigat sa puso niya. Kahit papano, mas naiintindihan na niya ngayon kung bakit napakalamig at napakabagsik ni Damian pagdating sa kababaihan. Hindi lang ito basta-bastang galit. Nasaktan nito at sobrang lalim ng sugat na iniwan sa puso nito. Tahimik silang dalawa habang patuloy ang biyahe. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may bumabagabag kay Lia. Bakit siya nasasaktan para kay Damian? Dapat ay galit siya rito. Dapat ay inis siya sa pagiging dominante nito sa buhay niya. Pero bakit parang gusto niyang haplusin ang kamay nito at sabihin, hindi ito nag-iisa? Napapailing siya. Ano ba itong iniisip ko? Hindi niya namalayang napatingin na pala sa kanya si Damian. Anong iniisip mo? Tanong nito. Bahagyang nagulat si Lia pero agad niyang iwinaksi ang kanyang iniisip. Wala. Napangisi si Damian. Hindi ka marunong magsinungaling. Napaatras si Lia. Hindi totoo yan Ngunit bago pa siya makasagot ulit, naramdaman niya ang mainit na kamay ni Damian na humawak saglit sa kamay niya. Salamat sa pakikinig, Lia. Nag-init ang pisngi niya. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng simpleng paghawak ni Damian. Pero sa loob-loob niya, unti-unti na siyang bumibigay sa lalaking minsan niyang kinamuhian. At sa sandaling yon, napagtanto niya. Si Damian ay hindi lang isang malamig at walang pusong CEO. Siya rin ay isang lalaking minsang nasaktan at baka siya na mismo ang makakapagpahilom sa sugat nito. Pagpasok nila sa bayan, unti-unting bumabalik ang alaala ni Lia. Ang makipot na kalsada, ang maliit na tindahan sa tabi, at ang sariwang hangin na bumabalot sa paligid. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. Sa tabi niya, seryoso pa rin ang mukha ni Damian habang nagmamaneho. Hindi ito sanay sa ganito katahimik na probinsya. Malayo ito sa marangyang buhay sa syudad. Andito na tayo, mahina niyang sabi. Tumingin si Damian sa paligid. Dito ka lumaki? Tumango si Lia. Oo, dito ko pinangarap na makaalis noon. Pero ngayon, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mama ko. Isang malalim na tingin ang ibinigay ni Damian sa kanya. Wala ka na nga atrasan, Lia. Dapat malaman niya ang totoo. Napayuko si Lia. Alam naman niyang tama si Damian pero hindi iyon nagpapadali sa lahat. Pagkarating nila sa bahay, natigilan si Lia nang makita niya ang inang nakaupo sa veranda. Nagbabasa ng lumang dyaryo. Lia! Agad itong napatayo nang makita siya. Anak, anong ginagawa mo rito? Napatingin ang matanda kay Damian at bumakas ang pagtataka sa mukha nito. Sino siya? Humigpit ang hawak ni Lia sa bag niya. Ma, may kailangan akong sabihin sa iyo. Lumingon siya kay Damian at tahimik lang na nakamasid. Hindi ito umiimik, pero ramdam ni Lia ang presensya nito. Parang sinasabi sa kanya na kaya niya ito. Halika sa loob, anak. Pumasok sila sa bahay at naupo si Lia sa tapat ng ina niya. Si Damian naman, sa halip na umupo, nanatili lang na nakatayo sa gilid. Tahimik pero mapanuri. Ma, humugot ng malalim na hininga si Lia bago nagsalita. May kailangan ka pong malaman tungkol sa akin. Pinag-aralan siya ng kanyang ina. Ano yun, anak? Lunok lalamunan si Lia. Nanginginig ang mga kamay sa kandungan niya. Ma, buntis ako. Napatigil ang ina niya. Ano? May anak na ako, ma. At napatingin siya kay Damian. Si Damian po ang ama. Tahimik. Ilang segundo ang lumipas pero parang napakabigat ng hangin sa loob ng bahay.
Ang ina ni Lia ay dahan-dahang huminga ng malalim bago nagsalita. Hindi ko alam kung magagalit ako o matutuwa, anak. Kinakabahang napatingin si Lia sa ina niya. Ma, naging mahirap ang buhay mo sa Maynila. Alam ko yun. At ngayon may bit-bit kang balita na magpapabago sa lahat. Gusto ko lang malaman, anak, Lia. Anong plano mo? Hindi makasagot si Lia. Sa totoo lang hindi rin niya alam. Bago pa siya makapag-isip ng sagot, si Damian ang sumagot para sa kanya. Pakakasalan ko siya. Natahimik si Lia at ang ina niya. Damian. Hindi ko ho pababayaan si Lia at ang bata. Putol nito. Hindi ko kailanman ginustong maging isang ama. Pero ngayong nalaman kong may anak na ako, wala naman ho akong balak na tumalikod sa responsibilidad ko. Napatingin ang ina ni Lia kay Damian na parang sinusuri kung nagsasabi ba ito ng totoo. Mahal mo ba ang anak ko? Natahimik si Damian. Nagkatitigan sila ng ina ni Lia. Hindi niya agad nasagot ang tanong. Nakatingin lang si Lia kay Damian. Hinihintay ang sagot nito. Pero sa loob-loob niya, hindi rin alam kung gusto ba niyang marinig yun mula rito. Mahal nga ba siya ni Damian? O isa lang siyang malaking obligasyon dito? Binasag ng ina ni Lia ang katahimikan. Ayokong pilitin kayong dalawa sa kahit na anong desisyon. Ang mahalaga sa akin hindi pababayaan ni Damian ang apo ko. Tumango si Damian. Hindi ko po kayo bibiguin. Pinisil ng ina ni Lia ang kamay niya. Anak, kahit na ano pang nangyari, tatandaan mo, may tahanan kang babalikan dito. Dahil sa sinabi ng ina niya, hindi na napigilan ni Lia ang mga luha niya. Salamat, ma. Ngunit kahit sa gitna ng payapang tagpo, may bumabagabag pa rin sa kanya. Nang tumingin siya kay Damian, nakita niyang malalim ang iniisip nito. At sa isang saglit, nagkaroon siya ng pakiramdam na hindi pa tapos ang kwento nilang dalawa. Lia! Malakas ang sigaw ni Damian nang makitang lalaking nasa loob ng silid ni Lia. Napuno ng galit ang kanyang mukha. Naningkit ang mga mata at bumigat ang bawat hakbang papunta sa kanila. Napaatras si Lia. Kita sa mukha ang gulat. Damian, hindi to ang Pero hindi siya pinakinggan ni Damian. Agad niyang sinunggaban ng lalaki. Hinawakan sa kwelyo at itinaas mula sa kinatatayuan nito. Anong ginagawa mo rito? Ang lalaki, isang doktor na nagngangalang Dr. Eric, agad na nagtaas sa mga kamay sa pagsuko. Huwag kang magkamali ng iniisip, Mr. Velasco. Pasyente ko si Lia. Pasyente? Sa ganitong oras ng gabi? Napasinghap si Lia. Damian, tama na. Pumunta siya rito dahil tinawagan ko siya. Biglang sumama ang pakiramdam ko dahil nag-aalala ko sa dinadala ko na anak natin. Pero hindi nakinig si Damian. Sa loob-loob niya, ang tanging umiikot sa isip niya ay ang eksenang inabutan niya. Isang lalaking nasa loob ng silid ni Lia. Huli sa akto sa gitna ng gabi. Akmang maghahalikan ng mga ito. Sa ganoong eksena niya rin naabutan ng dating girlfriend niya na nanloko sa kanya noon. Lalong humigpit ang hawak ni Damian sa kwelyo ng doktor. Wala akong pakialam kung sino ka. Magsimula kang lumayo kay Lia bago ko sirain ang buhay mo. Nagmamadaling lumayo si Dr. Eric. Halatang natatakot sa presensya ng galit na CEO. Pagkalabas ng doktor, agad na hinarap ni Damian si Lia. Anong ibig sabihin nito, Lia? Napuno ng inis ang mukha ng babae. Damian, ikaw ba talagang magtatanong niyan? Wala akong ginagawang masama. Paano ako maniniwala? Nasa loob ng silid mo ang isang lalaki. Anong gusto mong isipin ko? Napapikit si Lia. Pilit pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Nadulas lang si Doc sa paglapit sa akin. Don't tell me na wala kang tiwala sa akin. Natahimik si Damian. Hindi niya alam kung paanong isasalita ang bigat na nararamdaman sa puso niya. I don't believe you. Kung nagawa mo ang ibentang sarili mong katawan sa akin, how about pa sa ibang lalaki? Ilan ba kami, Lia? Napaisip tuloy ako kung ako nga bang ama na ipinagbubuntis mo?
Isang sampal ang binitawan ni Lia sa mukha ni Damian. Hindi ko akalain na ganyang kababaw ang tingin mo sa akin. Sayang, akala ko nagbago ka na. Pero iniisip mo pa rin na lahat ng babae pare-pareho na lolokohin ka. Dumiretso si Lia sa kanyang maleta. Isa-isang kinuha ang kanyang mga damit at inilagay sa loob nito. Anong ginagawa mo? Tanong ni Damian. Unti-unting bumababa ang boses. Parang biglang natakot sa sagot na maririnig niya. Lumingon si Lia. Puno ng sakit ang mga mata. Aalis na ako. Hindi mo pwedeng gawin yan. At anong gusto mo, Damian? Manatili ako rito habang hindi ka naniniwala sa akin? Habang pinaparamdam mo sa akin na isa akong babaeng hindi mo kayang pagkatiwalaan? Walang naisagot si Damian. Nang matapos mag-impake si Lia, agad siyang lumakad palabas ng silid. Sinubukan siyang pigilan ni Damian pero lumayo ito. Sa huling pagkakataon, lumingon si Lia. Hindi mo ako pag-aari, Damian. Hindi mo ako pwedeng ikulong sa mundo mo habang sinasakal mo ko ng mga hinala mo. At sa isang iglap, iniwan na siya nito. Mula sa loob ng kanyang opisina, tahimik lang na nakaupo si Damian. Hawak ang baso ng alak. Isang linggo na simula nang umalis si Lia pero hindi niya maipaliwanag ang bigat na nararamdaman niya. Dati, sanay siyang mag-isa. Sanay siyang hindi umaasa sa kahit na kanino. Pero bakit parang hindi na niya kaya ngayong wala na si Lia? Sir, may mga meeting po kayong kailangang daluhan. Napabuntong hininga si Damian. I-cancel mo lahat. Nag-aalalang lumapit ang assistant niya. Sir, kung may problema kayo. Wala. Putol ni Damian. Lumabas ka na. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Alam niyang may kulang. At ang kulang na yon ay isang babae na minsan niyang itinulak palayo. Samantala, si Lia ay nakaupo sa veranda ng bahay ng kanyang ina. Nakatingin sa malawak na taniman sa harap niya. Isang linggo nang nakakaraan nang umalis siya sa bahay ni Damian. Anak, sigurado ka ba na hindi mo na siya babalikan? Napangiti ng mapait si Lia. Paano ko naman po babalikan ng isang taong hindi ako pinagkakatiwalaan? Humugot ng buntong hininga ang ina niya. Alam mo, Lia, minsan ang pag-ibig hindi lang tungkol sa tiwala. Minsan kailangan mo ring turuan ng taong mahal mo kung papaanong maniwala ulit. Napatingin si Lia sa kanyang ina. At paano kung huli na po ang lahat? Ngumiti lang ang matanda. Ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman nauubos, anak. Kung para kayo sa isa't isa, gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana. At sa sandaling yon, napaisip si Lia. Ipinagtapat na rin niya sa ina ang ginawa niya para mapa-opera ito. Nagulat ang ina niya pero sa bandang huli ay namayani ang pangunawa at pagmamahal sa kanya bilang anak. Sa kabila ng sakit at galit, may isang bagay na hindi niya kayang tanggihan. Ang puso niyang hanggang ngayon, si Damian pa rin ang laman. Malalim ang paghinga ni Damian habang nakaupo sa opisina ni Dr. Eric. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya sigurado kung paano sisimula ng isang usapan. Ang lalaking minsang pinagkamalan niyang kalaban, ngayon ay kaharap niya, handang ipaliwanag ang lahat. Humingi siya ng paumanhin dito. Anong gusto mong malaman, Mr. Velasco? Tanong ng doktor. Matigas ang tono. Napakuyom ang kamao ni Damian. Si Lia, kamusta na siya? Saglit na natahimik ang doktor bago bumuntong hininga. Umalis siya. Wala akong alam kung saan siya nagpunta. Mas lalong bumigat ang dibdib ni Damian. May sinabi ba siya bago siya umalis? Wala. Pero Damian, napatingin ito sa kanya ng diretsyo. Buntis siya. Hindi mo ba alam? Natigilan si Damian. Alam naman niya. Alam niyang may dinadala si Lia. Pero ngayong may ibang taong nagsabi nito sa kanya. Ngayon lang siya tuluyang nagising sa realidad. May anak siya. O may anak siyang dapat na protektahan. Hindi alam ni Damian kung papaano pero ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya para hanapin si Lia.
Ilang araw siyang hindi nakatulog. Ilang beses siyang nagmaneho ng walang direksyon. Hinahanap ang babaeng minsang lumayo sa kanya. Hanggang sa isang tawag ang dumating. "Sir, may natanggap kaming balita tungkol kay Miss Leah." "Nasaan na siya?" "Nasa ospital po siya, sir." Huminto ang mundo ni Damian. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Pagkarating sa ospital, hindi na nagdalawang isip si Damian. Tumakbo siya sa hospital room kung nasa saan si Leah. "Nasaan si Leah Sandoval?" Tanong niya sa nasalubong na nurse. "Sir, sino po sila?" "Damian Velasco. Siya ang..." Naputo lang sasabihin niya nang marinig ang isang pamilyar na boses sa loob ng isang silid. "Leah." Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Doon niya nakita si Leah, nakahiga sa kama, maputla at pagod. Pero ang mas nakasakit sa kanya, ang basang mga mata nito. "Damian." Mahina nitong bulong. Agad siyang lumapit. Hinawakan ng malamig nitong mga kamay. "Anong nangyari sa'yo?" Lumingon sa kanya ang doktora na nasa loob ng silid. Nagkaroon siya ng komplikasyon. Napatingin siya sa doktor. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Huminga ng malalim ang doktora bago nagsalita. Nalaglag ang bata. Saglit na tumigil ang oras. Napaluhod si Damian sa tabi ng kama. "No!" Napaigtad siya nang maramdaman ang mahinang paghigpit ni Leah sa kamay niya. Pagtingin niya rito, tumutulo ang mga luha nito. "Paumanhin, Damian." Umiling siya. Wag mong sabihin yan." Pero lumuluha rin si Leah. Hindi ko siya naprotektahan." "Leah, hindi mo to kasalanan." Pero alam niya sa puso niya, siyang may kasalanan. Kung hindi lang siya nagpadala sa galit, kung naniwala lang siya kay Leah, kung hindi niya ito pinabayaan, siguro buhay pa ang anak nila ngayon. "Damian." Naputo lang malalim niyang iniisip nang muling magsalita si Leah. "Mahalaga ka sa akin pero hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik sa'yo." Napakuyom siya ng kamao. Ngayon niya lang napagtanto ang isang bagay. Hindi lang siya nawalan ng anak, kung hindi baka mawalan din siya ng babaeng minamahal. At sa sandaling yon, alam niyang hindi siya maaaring umatras. Handa na siyang ipaglaban si Leah, kahit na ano pang mangyari. Pagkalipas ng ilang araw, tahimik si Leah habang nakaupo sa labas ng ospital, nakatanaw sa malayo. Hindi pa siya ganap na nakaka-recover pero mas gusto niyang lumabas ng silid kesa ang manatiling nakakulong doon habang nilulunod siya ng sakit. Hindi niya alam kung paano siya magsisimulang muli. Nawala ang anak niya. At si Damian, hindi niya alam kung kaya pa niyang pagkatiwalaan muli ang lalaking minsan ay iniwasan niya pero natutunang mahalin. "Leah." Mula sa likuran niya, narinig niya ang tinig na ilang araw niyang hindi narinig. Nilingon niya ito at doon niya nakita si Damian. Pagod ang mga mata, tila hindi rin nakatulog ng maayos. Napayuko siya. "Bakit ka nandito?" Lumapit si Damian. Marahang lumuhod sa harapan niya. "Dahil sa'yo." Napakuyom si Leah ng kamao. "Huli na, Damian. Tapos na ang lahat." "Hindi pa." Matigas pero puno ng emosyon ang boses nito. "Hindi ko hahayaang matapos tayo ng ganito." Hinawakan ni Damian ang mga kamay ni Leah, kahit pilit nitong iniiwas. "Patawad, Leah." Bumuntong hininga siya. Halatang hirap sa sasabihin. "Nasaktan kita. Hindi kita pinaniwalaan. Iniwang kita nung pinakakailangan mo ko." Napapikit si Leah. Pilit nilalabanan ng sakit. "At ngayon, gusto mong bumalik?" Tumango si Damian. "Dahil hindi ko kayang mawala ka." Natigilan si Leah. "Nang mawala ka, doon ko lang na-realize kung gaano kitang kamahal." Hinigpitan niya ang hawak kay Leah.
Hindi lang kita gusto. Hindi lang kita pinoprotektahan. Mahal kita, Lia. Tumulo ang luha ni Lia. Pero paano? Paano pa ako magtitiwala ulit sa'yo? Mahina niyang tanong. Nag-alangan si Damian pero sumagot siya ng buong katapatan. Hindi ko hihilingin na maniwala ka agad. Pero handa kong patunayan sa'yo araw-araw na hindi na kita iiwan ulit. Tumingin si Lia sa kanya. Nakita niya ang tapat na emosyon sa mga mata nito. Matagal bago siya nagsalita. Damian, takot na akong masaktan ulit dahil sa'yo. Marahang hinawakan ni Damian ang mukha niya. Hinaplos ito na tila ba natatakot ding mawala siya. Maaari ba kitang suyuin, Lia? Nagtagal ang titig nila sa isa't isa. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng sakit, si Lia mismo ang humawak sa kamay ni Damian. Subukan natin, Damian. At doon nagsimula ang bagong pag-asa para sa kanilang dalawa. Humigpit ang hawak ni Damian sa kamay ni Lia. Tila ba natatakot siyang bitawan to kahit isang segundo. Napayuko siya. Bumuntong hininga. At muling tiningala ang babaeng nasa harapan niya. Salamat. Mahina ngunit taus-pusong sabi niya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong to. Hindi sumagot si Lia. Ang puso niya ay puno pa rin ng takot at pangamba. Ngunit hindi niya kayang itanggi ang katotohanan. Gusto pa rin niyang maniwala kay Damian. Lia, muling tawag nito. Hawak pa rin ang kanyang kamay. Simula ngayon, ipapakita ko sa iyo na kaya kitang ipaglaban. Na hindi na kita iiwan kahit kailan. Nagtaas ng tingin si Lia. At sa unang pagkakataon, nakakita siya ng mas malambot na bersyon ni Damian. Walang galit, walang poot, walang pagdududa. Tanging dalisay na pagmamahal lamang. Marahang tumango si Lia. Isang hakbang lang muna, Damian. Hindi ko pa kayang ibigay ang lahat pero... Pumikit siya saglit at huminga ng malalim bago nagpatuloy. Gusto kong subukan. Dahil hindi pa ganap na magaling si Lia, nagdesisyon si Damian na alagaan siya. Kahit na anong pagtutol ng babae ay hindi siya natinag. Damian, kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Inis na sabi ni Lia nang pilit siyang pinapaupo ng lalaki sa kama. Alam kong kaya mo, sagot ni Damian. Abala sa paghahanda ng pagkain sa loob ng maliit na kusina ng inuupahang apartment ni Lia. Pero gusto kong gawin to para sa'yo. Napabuntong hininga na lang si Lia habang pinanonood ang lalaki. Parang hindi siya sanay sa ganitong Damian. Hindi ito ang matigas, malamig at kontroladong CEO na unang nakilala niya. Ngayon, isang lalaking may suot ng simpleng t-shirt at sweatpants ang nasa harapan niya. Seryosong naghahain ng pagkain sa mesa. Hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Ani Damian, nakataas ang isang kilay habang inilalapag ang tray sa harapan niya. Anong tingin? Parang natatawa ka sa akin. Napangiti lalo si Lia. Hindi kita tinatawanan. Nagugulat lang ako na marunong ka palang mag-alaga. Umupo si Damian sa tabi niya at bahagyang itinulak ang kutsara sa kamay niya. Para lang sa'yo. Napatingin si Lia sa kanya at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang init sa puso niya. Dumaan ang ilang araw at unti-unting nagbago ang relasyon nila. Nagsimula silang masanay sa presensya ng isa't isa. Mga simpleng bagay na dati ay hindi nila ginagawa. Si Damian ang gumigising ng maaga para ipagluto si Lia, kahit na laging nauuwi sa sunog na toast o sobrang tamis na kape. Si Lia naman, natutunang umasa sa presensya ng lalaki, kahit napilit pa rin niyang ikinakaila sa sarili niya. Isang gabi habang pinanonood ni Lia ang ulan mula sa bintana, lumapit si Damian at tahimik siyang tinabihan. Iniisip mo pa rin ba siya? Nagulat si Lia sa tanong. Alam niyang tinutukoy nito ang batang nawala sa kanila. Marahan siyang tumango. Araw-araw. Hindi sumagot si Damian. Sa halip ay marahang hinawakan ng kamay niya.
Ako rin. Napalunok si Lia. Hindi niya inaasahan ang sagot ni Damian. Hindi ko kailanman makakalimutan ang anak natin, Lia. Anito. At kahit hindi ko na mababago ang nakaraan, gusto kong bumawi. Hindi lang sa'yo kung hindi sa atin. Napayuko si Lian. Damian. Hinaplos ni Damian ang pisngi niya. Pinunasan ng luhang hindi niya namalayang pumatak. Mahal kita, Lia. At hindi na kita pakakawalan. Sa gabing yon, sa ilalim ng patak ng ulan, sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng sakit, hinayaan ni Lia ang sarili niyang maniwala muli. Lumipas ang 3 taon mula nang piliin niyang magsimula muli. Sa loob ng malawak na hardin ng isang eleganteng mansyon, isang batang lalaki ang masayang tumatakbo. Hinahabol ang kanyang ama. Papa, habulin mo ako! Napangiti si Lia habang pinanonood ang dalawa mula sa veranda. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa tuwing naaalala ang lahat ng pinagdaanan nila. Mula sa desperasyon, sakit, at pagkawala. Ngayon ay nasa piling niya na ang lalaking minahal niya at ang anak nilang si Lucas. Huwag kang masyadong mabilis, anak, sabi ni Lia habang papalapit ang mag-ama sa kanya. Ayokong masugatan ka na naman. Pero mama, bagal po ni Papa. Reklamo ng bata. Nakangiti. Napatawa si Damian at ginulo ang buhok ng anak. Pinagbibigyan lang kita, anak. Hindi po totoo yan. Sagot ni Lucas, sinabayan ng isang malakas na tawa. Lumapit si Damian kay Lia at marahang hinawakan ng kanyang bewang. Hinila siyang papalapit. Ikaw naman ang hinahabol ko ngayon. Bulong nito bago mabilis na hinagka ng kanyang labi. Damian? Gulat na sigaw ni Lia, napapikit sa kilig. Ew, Mama, Papa, Kadiri! Sigaw ni Lucas. Pinipikit ang kanyang mga mata na parang ayaw makita ang eksena ng kanyang mga magulang. Tumawa si Damian at binitawan si Lia. Hinayaan niyang yakapin siya ng anak nilang natatawa pa rin. Lucas, ano masasabi mo? Mas gwapo ba si Papa kaysa kay Spider-Man? Tanong ni Damian habang buhat ang anak. Tumingin si Lucas sa kanya at malalim na nag-isip. Si Papa ang pinakagwapo sa buong mundo. Natawa si Lia habang pinanonood ang mag-ama. Napakabayos mo naman, anak. Siyempre po. At ikaw naman po ang pinakamagandang mama sa mundo. Sagot ni Lucas sabay yakap kay Lia. Sa sandaling yon, naramdaman ni Lia ang hindi masukat na kaligayahan sa kanyang puso. Matapos ang lahat, nahanap din nila ang kapayapaan. Lumapit si Damian at muling hinalikan ang noo niya. Salamat, Lia. Dahil pinili mo kong mahalin muli. Hinawakan ni Lia ang kanyang kamay at ngumiti. At palagi kitang pipiliin, Damian. Sa ilalim ng maliwanag na araw, sa hardin kung saan tumatakbo ang kanilang anak, natapos ang isang yugto ng kanilang buhay at nagsimula ang bago. Puno ng pagmamahal at walang katapusang pag-asa. Wakas!